Hello po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po ay nagagalak na muli kayong makasama sa isa na namang bago at very interesting na pag-aaral. Marami pong salamat sa inyong panonood at pagtangkilik sa aming nakaraang pag-aaral. Ang ating leksyon po ngayon ay kasunod ng ating nakaraang pag-aaral. Ito po ay tungkol sa Mark of the Beast. So, ang makakasama ko po sa ating pag-aaral ay si Pastor Roel Payod Jr. Bibigay ko po ang panahon para kay Pastor sa kanyang pagbati. Hello po sa inyong lahat. Good day po mga taga-subaybay po namin dito po sa programa Ating Pag-aralan. Welcome po muli sa atin pong lesson number 16 and I am so excited once again to facilitate the information or to give you the truth from the Word of God. Medyo sensitive po atin pong topic for this moment. Ito po karugtong po na atin pong napag-aralan sa lesson number 15. I do hope na inyo pong nasubaybayan ang atin pong mga nakaraang topic. Lalo higit po yung pong nakaraang topic, lesson number 15, because this is a continuation and for us to understand our topic this moment, please subaybayan nyo po yun. I believe na inyo po na napapanood by recording, so please panoorin nyo po muna yung pong lesson number 15 para hindi po kayo mawala sa track kasi po ito po ay naka-series at ito po ay meron pong foreknowledge para po kayo nyo po maunawaan natin pong topic sa mga sandaling ito. Once again, welcome po, welcome. I hope na sa mabuting kalagayan po ang bawat isa po sa atin. Salamat po, Pastor. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ay manalangin po muna tayo. Dakila po naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Narito po kami sa inyong banal na harapan upang muling naming anyayahan ang inyong presensya sa aming programa. Naway lahat po ng aming sasabihin ay magmula sa inyo. Pagpalain po nawa ninyo ang aming programa nang marami po kaming maabot na tao na naghahanap ng katotohanan at may pagnanasa na magkaroon ng mas malapit na relasyon sa inyo. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at kaluwalhatian sa inyo. Ito po ang aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Tayo po ay magsisimula na naman ng isang panibagong leksyon na may pamagat na Mark of the Beast. Sa simula pa lang po ay may babala na po. Ayaw po ng dyablo na kumpletuhin mo itong gabay sa pag-aaral. Isang may tattoo o numero ba o isang computer chip sa ilalim ng balat? Isa ito sa nami-misinterpret na propesiya sa buong Bible. Ngunit napakahalagang maunawaan ito. Sa pag-aaral ng marka ng halimaw, dapat nating tugunan ng isang sensitibong issue, pagbigyan ng pangalan at pagiging tiyak. Hindi ito isang popular na bagay na dapat gawin, ngunit dapat tayong maging matatag dahil mahal ng Diyos ang kanyang mga anak at nais niyang malaman nila ang katotohanan. Ang mensaheng ito ay hindi mula sa amin, galing ito kay Jesus at sa walang hanggang kamatayang kinahaharap ng mga tumanggap ng marka. Hindi tama na hindi siya tulungan maiatid ang mensaheng ito. Kaya't pakibasa ang Apokalipsis chapter 13 verses 1 to 8 at chapter 16 to 18 at ang chapter 14 verses 9 to 12 at manalangin para sa banal na espiritu na pagkalooban ka ng isang tapat at maunawing puso bago simulan ang pag-aaral na ito. Meron din pong isang apurahang paalala. Nalaman namin mula sa gabay ng pag-aaral 2 na ang isang kakilakilabot na labanan ay nangyari sa pagitan ng Diyos at ng Diablo. Ito ay ngangalit sa mga siglo mula noong si Lucifer, ang pinakamakapangyarihang anghel ng langit, ay naghimagsik laban sa Diyos. Kasama ng mga anghel na sumama sa kanya, sinubukan niyang agawin ang kontrol ng mundo. Ang Diyos at ang tapat na mga anghel ay walang pagpipilian kundi paalisin si Lucifer at ang kanyang mga anghel mula sa langit. Si Lucifer, na naging kilala bilang Satanas, ay nagalit. Ang kanyang determinasyon na kontrolin ang mundo ay lumago lamang mula noon. Nakapagtataka, nakuha niya ang suporta ng karamihan ng mga tao sa lupa sa kanyang paghihimagsik. Humihingi din
ang Panginoon ng katapatan at suporta ng mga tao, ngunit hinahayaan niya ang lahat na pumili. Sa lalong madaling panahon, ang bawat tao sa lupa ay makakahanay na kay Satanas o sa Diyos. Ang huling laban sa pagitan ni Satanas at ng Diyos ay inilarawan ng aklat ng Apokalipsis. Itinuro ng makahulugang aklat na ito na ang Diyos ay isang sagisag, isang marka na nagpapakilala sa kanyang bayan. Si Satanas ay mayroon ding isang sagisag, isang marka na nagpapakilala sa mga sumusuporta sa kanya. Gaya ng dati, gagawa si Satanas sa pamamagitan ng isang makalupang kapangyarihan na sinasagisag sa Apokalipsis ng isang halimaw upang ipataw ang kanyang marka. Ipapakita ng gabay sa pag-aaral na ito ang marka ng halimaw na matatanggap ng bawat nawawalang tao sa katapusan ng mundo. Maliban kung alam mo kung ano ang kanyang marka, paano mo may iwasang matanggap ito? Sa unang tanong, upang malaman kung ano ang marka ng halimaw, kailangan muna nating kilalanin ang halimaw. Paano ito inilarawan sa Biblia? Pastor? Ayan, mga kapatid, mga kaibigan, ito po once again ay pagpapatuloy po natin pong pag-aaral doon po sa lesson number 15. Natin pong pinag-aralan po doon yung pong mga kingdoms at mga beast, symbolism po ito ng mga kaharian na dumaan at kung ano po ang kanila pong role at nalaman po natin very clear yun pong ikaapat na halimaw na lumabas po mula sa dagat. Meron po siyang 10 sungay. To give you a short summary, at doon po sa kanya pong 10 sungay ay meron pong 3 po doon na na-pluck out o naalis. At ang tumubo po afterwards ay isang little horn. However, ito po ay meron pong mata, bibig na nagsasalita at ang kanya pong ginagawa po ay blasphemy against the Most High God. At na-identify po natin din itong little horn na ito na meron po siyang kapangyarihan. Actually, he appointed himself to change the law. Ito po ni Daniel at ito po ay talaga namang na-identify sa aklat po ng Revelation chapter 13, which is ngayon pong mga sandaling ito ay mas lalo po natin i-elaborate. Okay? So ngayon po, again, bilang background po natin pong pag-aaral po ngayon po ay atin pong identify ang kanya pong mga gawa. Okay? Ang ganyang gawa. Kasi po, last topic po natin, atin po siyang na-identify, which is without any hesitation, the Bible described that power or that system called the papacy, which its leader is known as Pope. So mga kapatid, ito po ay confirmed by the Bible and confirmed by the history. No debate on that. I think every Protestant church, when we say Protestant church, yun po yung mga church na mga Christians na nag-protest against the Mother Church or the Holy Roman Catholic. We are also one of the Protestants, mga kapatid, the Seventh-day Adventist Church. Kasi po, ibig sabihin na Protestant, nag-protesta kasi nga po mali po yung turo po, no? And I believe every Protestant leaders agree with me na ang tinutukoy po doon po sa little horn ay walang iba kundi ang papacy, mga kapatid. So no debate on that. But however, meron po tayong importante pong identification na topic po in regards po sa kanya pong practices, sa kanya pong in which, mga kapatid, ito po ang mark of the beast. Again, hindi po ang papacy ang magbibigay ng mark of the beast, hindi po ang Roman Catholic Church, but there is a deeper explanation on how we can receive the mark of the beast unknowingly. And the good news is, this moment, we're also going to discuss how can we avoid receiving the mark of the beast, and definitely we will receive the seal of the living God. There is a difference between these two, mark of the beast and the seal of the living God. So ito po yung ating pong pag-aaralan po, mga kapatid, sa ating pong lesson number 16. And again, welcome po ngayon. So to answer the first question po, mga kapatid, in order to know what the mark of the beast is, we must first identify the beast. At ito po na-identify po yun, mga kapatid, and how's the Bible described it. Quick background po, or quick summary. Number 1, it rises from the sea. Okay po, nalala nyo po ito, mga kapatid.
na siya po yung nanggaling sa dagat. And the dagat, according po sa Revelation, explained it as people. Maraming tao. And no debate on that, mga kapatid, na ang papacy system ay nanggaling po, mga kapatid, sa ikaapat na kaharian sa aklat po ng Daniel chapter 7 at siya po ay nag-rule over. Pangalawa, mga kapatid, it is the composite of the four beasts in Daniel chapter 7. Ito po yung composition na po ng Babylonia, ng Medo-Persia, ng pangatlo ay yung Greece or Gresya, at yung pang-apat po ay ang Roma. Ibig sabihin po ng composite, yun po yung pinaghalo-halo. Okay? Pero alam niyo po ba, mga kapatid, kahit pinaghalo-halo na po yung apat na yon, one thing is common po sa kanila. Yun po ang salitang paganismo. Always remember this word, mga kapatid. The common denominator between these four kingdoms na nag-rule doon po sa pangitain po ni Daniel sa Daniel chapter 7, they were all pagans. When we say pagan, they have many gods, but they don't believe the living God who created the heavens and the earth. Pangatlo, mga kapatid, the dragon gives it power and authority. Okay? Ito po ay sa Revelation chapter 13 na atin na po nalaman, the dragon which represents Satan ay binigyan po ng power yung una pong beast, first beast, which is the papacy. Dan, pang-apat po, mga kapatid, it receives a deadly wound. Sa verse 3 po, siya po nasugatan, and we found out doon po sa part 2 natin pong pag-aaral, headed by the leader ng mga Romano, mga kapatid, na si Napoleon Bonaparte, and his general po si Pope Pius at 1998. Kasi po ang propesya po sa Daniel chapter 7 ay nagpapatungkol po sa 1,260 years na kung saan magmumuno po ang papacy. However, natapos po ito noong pong 1798, pero yung kanya pong sugat ay gumaling. In other words, that beast rose again to power. At ngayon po, makapangyarihan po ulit yun pong papacy, headed again by the Pope, mga kapatid. Na yan po, gumaling po siya sa verse 3, gumaling din po ang kanya pong sugat. And then, sa verse 3 and verse 7, it is a strong political power. Nakakapagtaka kasi po ang religion supposedly ay siya po'y separate sa state or sa government. However, history told us and the Bible told us, mga kapatid, na talaga pong itong papasin na ito, siya po ay may kapangyarihang makialam sa politika ng mundo. Siya po ay meron pong voice to command nations, kung sino ang gusto niya ilagay na leaders, at maging ang hari po ay nagbabow down, yumuyuko sa leader po ng papacy, which is Pope. And history told us talaga naman pong ang Europe ay talagang namumunuan po ng mga kahari ay talagang nagbow down po, at maging ang presidente po ng Amerika ay talaga naman pong yumuyuko, at kahit naman po ang presidente po ng Pilipinas ay talaga naman pong yumuyuko pag ang Pope na po ang bumisita sa Pilipinas, mga kapatid. So in other words, again, prophecy fulfilled na talaga naman na ito pong makapangyarihang sistemang ito ay hindi lang ginagalang kundi kinatatakutan ng mga political leaders. Okay? Next, it is guilty of blasphemy. Bakit po? Kasi nga po, sabi po sa Daniel chapter 7 verse 25, he think like a most high. Talaga pong he speak against the most high. He think to change the laws. At talaga naman pong pinarsecute niya po ang saints of the Most High. Ito po'y akmang-akma po talaga doon po sa kasaysayan na ginawa po noong Dark Ages, headed again by the papacy. So talagang blasphemous. Kasi po when we say blasphemy, remember Jesus Christ was accused in blasphemy. Bakit? Kasi siya po'y nagpagaling. Pero instead na sabihin niyang magaling ka na anak, sabi ng Panginoong Jesus, ang kasalanan mo'y napatawad na. Yung mga Pariseo at mga Eskriba nagsabi, blasphemy ito .
Kasi sino ba may karapatan magpatawad kundi ang Diyos? Ibig sabihin, bakit niya kinukonsider ang sarili ng Diyos? Sino ba may kapangyarihan at may otoridad na magpatawad ng kasalanan? Di ba ang Diyos lang? Hindi na nanunawaan po na si Christ is God. Okay? We believe that, mga kapatid, na si Kristo po'y nagkatawang tao lamang at siya po'y anak ng Diyos. Okay? However, ito pong tinutukoy ko pong papasi na ang kanya pong leader ay Pope at binigyan niya po ng authority lahat ng mga pari sa mga parokya, sa mga parish church, na pag ikaw ay may kasalanan, pwede ka magkumpisal sa pari. Meron lang kortina na divide sa inyong dalawa, tapos i-confess mo na yung kasalanan mo doon at sasabihin, papatawad ka na. Kasi meron ka lang i-memorize ng mga prayers at meron ka lang ibibigay ng mga offerings. Mga kapatid, there's no man that can forgive sin. Only Jesus Christ lang po, mga kapatid. So again, that description fits to that papacy, mga kapatid. Okay po? Next, it wars with the overcomer, overcomes the saints. It proves us, mga kapatid, and we confirmed that last discussion po natin, na talaga namang sa Daniel chapter 7, verse 25 onwards, na kanya pong pinersecute, kanya pong inusig, yun pong saints of the Most High. At siya po ay namuno 42 months, equivalent po na 1,260 years. Kung yung po bibilangin. At, kung niyo po naalala, dun po sa part 2 po natin, it has a mysterious number. Sa Revelation chapter 13, verse 18, it has a mysterious number. Yun po kanyang Antichrist, in which identified po itong tao na ito na talagang boldly nag-o-oppose kay Christ. He imitates Christ, but he opposes Christ. At ang kanya pong number ay talaga naman pong binanggit sa Biblia na 666. 36 po, mga kapatid. And no wonder, yun pong koronang suot-suot po, ang nakalagay po ay Vicarious Filidae, na ang ibig sabihin po ng vicar ay substitute. Mga kapatid, wala pong substitute ang Panginoon dito po sa lupa. Hindi po kami mga pastor, nor ang mga pahari po, nor ang Pope ng Holy Roman Catholic Church. Only Christ can forgive sin. Wala po siyang inappoint po dito sa lupa para po magpatawad ng kasalanan, kundi ang Kristo lang po, mga minamahal na mga kapatid. So, this man, whose number is 666, who wear that crown, the Vicarious Filidae, mga kapatid, siya po ang boldly stated his authority to forgive sins, sapagkat siya po ang leader ng iglesia pong iyon. Again, if you are hurt by what we are discussing sa topic po ngayon, mga kapatid, I am very sorry po. But this is the truth. The truth will set us free. The truth can hurt us, but the truth can never comfort us with a lie. Kasi po, truth is truth. So, mga kapatid, listen to this. Though some of these points have a familiar ring, they should. Okay? You encountered many of them earlier sa ating pong pag-aaral po sa Daniel chapter 7. Okay? Na-identify po natin po ang Antichrist. Okay? Akala na po itong inunti-unti po, mga kapatid. So, prophecies in the book of Daniel and Revelation are often presented multiple times with details added each time to encourage accurate interpretation. So, expect to learn some new things about the Antichrist from this study guide. Now, dito po tayo, mga kapatid, about po sa Pope, yan, and about sa papacy. Sabi po dito, mga kapatid, by the way, dito po sa link po na send po, dito po sa video po na ito, meron pong i-link na ilalagay po si Ma'am Lorraine, sapagkat meron pong mga book references, and it is important for you to, kasi baka sabihin nyo po, ano lang nila yan, sariling interpretation lang po nila yan. No. Meron po kami mga references po, na ilalagay po ni Ma'am Lorraine, yung mga links po ng references po na yon, sapagkat yun po ay mga historians. I admit na hindi po ako historian, mga kapatid. But I studied 12 units in history po ng church. Hindi lang po ng church ng Adventism, kundi church po ng early Christian, ng Roman Catholic Church and other denominations po.
we study those history ng mga churches. At ito po yung napagdaanan ko rin po mga kapatid. So, what we are saying here is accurate. What we are saying here is legit po mga kapatid, mga kaibigan. So, isend po naman rin po yung mga links po sa atin pong topic po na ito. Akin pong babagatin po yung mga books mga kapatid. Okay? By Andre Rethif, The Catholic Spirit, by Dom Aldhen, Volume 88 po ito, Encyclopedia of Catholicism. Pangalawa po yung kay Adolf Hartnack, What is Christianity? Ito po translated by Tom in New York, Putnam, second edition po, 1901. Kay Alexander Clarence Flick, ang pangalan po ng libro ay The Rise of the Medieval Church. Yan. I love this book mga kapatid. I love this book. Talagang nung akin po pong pag-aralan po ito, sabi ko, ganun pala talaga ang tinatawag na Renaissance period. Ganun pala talaga yung history po for rise and fall of the Roman Catholic Church. So, again, meron pa po dito, book po from Joseph Rickaby, The Modern Papacy. Si Malakay Martin, ang kanya pong book ay The Keys of this Blood. Ito po ay nagdi-discuss po more doon po sa persecution po, doon po sa Waldenses. Then the next po, Answer to the Readers Question or our Sunday Visitors. Ito po ay journal lang po ito. So mga kapatid, those are the references na inyo pong mababasa in connection po sa ating pong discussion po sa question number 1. Yun pong identification and description po ng Mark of the Beast at noon pong papacy. Salamat po, Pastor. Sa ikalawang tanong, ano ang tanda o simbolo ng otoridad ng Diyos? Pastor? Ayan. Kanina po, binanggit ko po sa inyo mga kapatid, this topic will give us warning not to receive the mark of the beast, but instead to receive the seal of the living God. Good news. We can avoid receiving that mark of the beast, and I believe all of you will agree to me na ayaw po natin talagang tumanggap ng beast. Sino ba naman ang gusto na magsasamba ka, maglilingkod ka sa isang halimaw? Okay? Ang problema po mga kapatid, wala pong halimaw na nakaharap po sa atin ngayon at nagsasabi na sambahin mo ako. Siguro mga kapatid, kung ipipresent niya ang sarili niya bilang isang may sungay at may buntot at may tinidor, sabihin niya sambahin mo ako, wala po sigurong sasamba sa kanya. The problem is, ito ang problema po. Kasi most of the Christian churches, when I say most of the Christian churches, kahit po yung mga Protestant churches, they are worshiping the beast. They are slowly receiving the mark of the beast. Unknowingly, quote and quote, unknowingly. Ibig sabihin po unknowingly, hindi po nila namamalayan. However, nagagawa na po nila. Kasi po they are worshiping first the wrong day of worship. Talaga ba, Pastor? Yes po. Kasi po, ang atin pong pangalawang tanong will lead us to the seal of the living God. At ito po'y may kinalaman naman sa true day of worship. If you follow this YouTube channel po mga kapatid, natin pong ating pag-aaralan, please go back po sa topic po ng Sabbath na nandito po, naka-download po sa links po na ito mga kapatid. Remember this mga kapatid, there is the seal of the living God. Kung meron pong mark of the beast na gusto niyo pong maiwasan, ito na po ang pinakaparaan para maiwasan po ang mark of the beast. Worship God in His true day of worship. Question, what is that true day of worship? Ezekiel 20 verse 12. Nais ko pong basahin sa inyo mga kapatid dito po sa Tagalog. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Ladies and gentlemen, the seal of the living God is the Sabbath day. No other than that. Wala pong iba mga kapatid. Okay? The Sabbath day is the seal of the living God. Sabi nga po dito mga kapatid, Exodus 31,
Ipo, Exodus 31 verse 17. Pakinggan niyo po ito mga kapatid. Binanggit po ng Panginoong Diyos ang kahalagahan po ng Sabbath. Akala ko dati mga kapatid, ito ay simpleng araw lang. But if you found out po sa ating pong discussion about the Sabbath day, ito po pala ay napaka-importante at second motion po ang atin pong topic po ngayon. Kasi nga po, ito ay hindi lang po ordinary day. Ay day sa Panginoon Diyos at ito rin po pala ang selyo ng Panginoong Diyos. For us to avoid again the mark of the beast, mga kapatid, then worship God in His true Sabbath day. Exodus 31 verse 17, ito'y isang tanda sa Israel, magpakailanman, sapagkat sa 6 na araw ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, at sa 7 araw ay nagpahinga at naginhawaan. Mga kapatid, mga kaibigan, ladies and gentlemen, the Sabbath day is the seal of the living God. This is not legalism, this is truth, this is not about Seventh-day Adventist Church lamang. This is word from the living God. This is word from the Bible, mga kapatid, in which telling us, you want to avoid the mark of the beast? Then worship Him in the true day of worship. And what is that day of worship? Mga kapatid, ito po ay walang iba kundi ang Sabbath day. And again, mga kapatid, no debate about what day is Sabbath day. That is the 7th day. That is Saturday po sa inyo pong mga kalendaryo. Worship God every Saturday, every Sabbath day, mga kapatid, mga kaibigan. So in this text natin pong binanggit, God is saying that He gave us His Sabbath as a sign of His power to create and His power to sanctify. Alam niyo po, akin na pong babalikan po, atin pong diniscuss po sa topic po ng Sabbath day. I think that is lesson number 4 or 5 or 6. I don't know. I forget, mga kapatid. So, nawawalang araw po sa history. Yan. O, nawawalang araw. So, i-follow nyo po yung mga kapatid. Andiyan po sa mga videos po na inyo pong mababrowse lang po sa YouTube channel po na ito. Okay? Mga kapatid, remember this. The Sabbath day is not just a day of worship. This moment na found out po natin na siya po ay seal of the living God. But remember, when we worship God in the true Sabbath day, we acknowledge Him as our Creator, number 1. And number 2, we acknowledge Him as our Redeemer. Kasi po, yan po ang message po ng Sabbath. In the creation week, He sanctified the Sabbath as memorial of His creation. But when He died on the cross, He respect the Sabbath. Bakit? Namatay siya pagka-Biyernes. He was in the grave during Sabbath day, para sabihin po sa atin na namatay siya para po sa kasalanan, tayo po na same, praise the Lord, during that Sabbath day. At sa unang araw po ng isang linggo, ay doon po siya nabuhay, mga kapatid. So, dalawa, 1 araw, 2 birds po ang ibig sabihin ng Sabbath, mga kapatid. So, remember this, listen to this, mga kapatid. In the Bible, the word seal, sign, or mark, and the token are used interchangeably. Okay po, ang Sabbath po, ang sign, selyo po ng living God. Bakit po? Sapagkat ito po ay meron pong tatlong importante pong bagay po. Sa Exodus chapter 20, sa verse 8 to 11, may tatlo pong mga bagay na nakalagay doon. The name of God. Remember the Sabbath day to keep it holy. Yung name po, yung pong attributes po ng Panginoon, He is what? The Creator. Number 2, ang kanya pong territory is heaven and earth. At ang pangatlo po, mga kapatid, ang pangatlo po ay ang kanya pong pangalan, He is God. Okay po? So, sa presidente, sa selyo po ng isang bansa, ang presidente po, meron po siyang title. Title niya, presidente. Ano ang kanyang bansa pinamumunuan? Pilipinas. Okay? So, those are the important, mga kapatid, na sign ng Panginoon, ng namumuno sa isang bansa. Same with God. Siya po ay namumuno po sa buong universe, and when we worship Him in the true Sabbath day, then we are receiving His seal. Yung selyo niya po, being God, ay siniselyo niya po sa atin because we follow that true day of worship. At sabi nga po dito, yun pong sign po na yon,
sa Hebrews chapter 10 verse 16 ay kanya pong inuukit sa atin pong mga noo, sa atin pong mga puso, mga kapatid. It's because we by heart and by mind, we love to obey God. We love to follow His commands, mga minamahal na mga kapatid. True Sabbath keeping signifies that a person has surrendered his life to Jesus Christ and is willing to follow wherever Jesus leads. Since the symbol, mark of God, Holy Sabbath Day, it seems likely that the symbol or the mark of God's challenger, the beast, might also involve in a holy day. Mga kapatid, tandaan po natin, ang Panginoong Diyos ay pumili lamang para po tayo'y mangilin. At sa araw po na yun, yun po pala, praise the Lord. Lord, thank you sa knowledge na binigay mo sa amin sa mga sandaling ito, na ang Sabat nyo po pala, ang selyo na aming kailangang tanggapin. At para maiwasan din po ang mark of the beast. So mga kapatid, what can you say for this? Amen. Praise the Lord. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay nagkaloob ng paraan para maiwasan po natin ang pagtanggap ng mark of the beast. Salamat po, Pastor. Para sa ikatlong tanong, ano ang sinasabi ng papasiya na ang kanyang simbolo o marka ng otoridad? Pastor? Ayan, mga kapatid. Okay, we are going back again a little bit deeper doon po sa question number 1 po, mga kapatid. Kasi po, there is really a contest. Meron pong Antichrist who wants everybody to receive the mark of the beast. But here is the loving God. Here is your Savior. He is our Savior. Here is our Redeemer calling us, knocking in the door of our hearts. Don't receive the mark of the beast, but instead receive the seal of the living God. Mga kapatid, unknowingly, hindi po rin namamalayan. Spiritually, nagkakaroon po ng spiritual war, a competition or a showdown between the true living God and Satan himself. Satan was using this system called papacy para po tayo ay hindi po makatanggap ng mark of the beast. But mga kapatid, please, since you hear this truth, receive the seal of the living God through worshiping Christ, God, in His true day of worship, the Sabbath day. So to answer the question number 3, mga kapatid, what does the papacy say in her symbol or mark of his or her authority? Question, ito po yung sagot, mga kapatid. Notice the following section from the Catholic Catechism. Mga kapatid, talagang very honest. Alam niyo, yung akin po itong pinanood, kasi may video po ito, mga kapatid, talagang inawin po nila na talaga namang sila po ay nagbibigay authority sa kanilang mga sarili to change the Sabbath, na talagang inamin po nila na ang Sabbath, ang totoong Sabbath ng day of worship. However, they use their authority para po i-change ang holiness ng Sabbath into the first day of worship, the Sunday. Now, let me ask you a question before going further, mga kapatid. Meron po bang isang tao na may kapangyarihan na magbago ng Biblia o ng salita ng Panginoong Diyos? Wala, mga kapatid. Mismo ang Panginoon nagsabi siya, I am God, I changes not. So, anong karapatan po ng tao para mag-change po sa mga nasulat na po sa Biblia? Are we clear for this, mga kapatid? I hope we are clear for this. So, question po. Have you any other way of proving that the church has power to institute festival or precepts? And ito po ang sagot po ng Catechism po, Catholic Catechism. Ito po ang sagot nila. Had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Wala daw pong scriptural authority. However, ginamit nila po talaga ang kanyang kapangyarihan para po baguhin. But again, wala pong kapangyarihan ang sinumang tao. Yan tanong mo, pastor, kanino siya kumuha ng kapangyarihan? I believe hindi sa Panginoon. Kasi po ang sabi ng Panginoon, hindi siya nagbabago. Now, ngayon, mag-wonder kayo, mga kapatid, kanino siya kumuha ng authority at ng kapangyarihan? So do you think yun pong kapangyarihan na yan na galing sa Panginoon? I don't believe so. Now, the question the question is,
Baka naman doon siya sa kaaway kumuha ng kapangyarihan. Mga kapatid, basahin niyo po ang Revelation chapter 17. Kasi po yung pong prostitute woman po doon, nakaupo doon sa seven scarlet na, sa seven head na dragon po. Basahin niyo po yung history po noon. Ang Roman Catholic Church ay kumuha ng kapangyarihan mula sa kaaway. Kaya nga po siya naging prostitute, mga kapatid, kasi kumuha siya ng kapangyarihan. So definitely, absolutely, kumuha siya para baguhin ang mga ilang bagay sa Bible, kundi sa kaaway, mga kapatid. The papacy is here saying that it changed Sabbath to Sunday. All churches accepted the new holiday. Kaya nga po, mga kapatid, sabi po ng Roman Catholic Church, kayo mga Protestant Church, na nagprotesta kayo against us, pero ang day of worship nyo ay Sunday pa rin, wala tayong pagkakaiba. Ang tinanggal nyo lang sa inyong worship ay yung mga rebulto ninyo. Pero yung day of worship ninyo, ganun pa rin. Parehas pa rin tayo. We are your mother church and you are our daughter church. Mga kapatid, talagang bold statement po na binanggit po ng mga cardinals sa Vatican na ang true Protestant church is no other than the Seventh-day Adventist Church. Why? Kasi ang Seventh-day Adventist Church lamang po ang nangingilin ng totoong araw ng kapahingahan at hindi po yumuyo ko sa doktrina na pinopromote po ng Roman Catholic Church, mga kapatid. At meron po tayo dyan mga references. Again, i-click nyo lang po sa link po na ito, mga kapatid. While I am saying this, ilalagay po ni Ma'am Lorraine po ito, mga kapatid. So mga kapatid, please refer to this book, Stephen Kennan, A Doctrinal Catechism, 3rd edition po, American edition. Revised po ito, mga kapatid, New York, Edwards, Dunigan, and BRO, 1876, page 174. Mga kapatid, ito po ang atin pong reference para po sa ito pong doctrine, or let me say, mga bagay na change po ng Holy Roman Catholic Church, the sanctity of Sunday instead of the Sabbath day. So yun po, mga kapatid, ang kasagutan po sa atin pong pangatlong tanong. Salamat po, Pastor. Sa ika-4 na tanong, hinulaan ba ng Diyos ang gayong pagtatangkang pagbabago? Pastor? Yes, mga kapatid. Without any hesitation, the answer is yes. Going back to verse 25 po ng chapter 7 ng Daniel po, sabi po ng Panginoon, mga kapatid, akin pong babasahin po sa inyo sa Tagalog para maklear po sa lahat. Okay po? Ito po ay hayagan po na pinropesiya po ng Panginoon through Daniel sa Daniel chapter 7 verse 25. Ito po pagkakabanggit. At siya ay magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at dilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kaniyang iisiping baguhin ang panahon at mga kautusan. At sila'y mga bibigay sa kaniyang mga kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Mga kapatid, very clear po na sa verse po na ito, talaga pong binago. Hindi lang po babaguhin, talagang binago. Yun pong 10 Commandments. Para hindi po mawala yung essence ng 10 Commandments, dinibag po nila yung isang commandment, mga kapatid. Kasi tinanggal po nila yung pangalawang commandment na nagsasabi po doon, huwag kang magkaroon ng mga rebulto, yung mga imahe, magdilok ng mga larawan. Tinanggal po nila yon. Ginawa po nila, mga kapatid, yun pong pangatlo ay dinivide po nila. Okay? Yung unang tanong, yung una pong commandment, huwag kang magkaroon ng na ibang Diyos sa harap ko, yun pa rin, number 1. Pero number 2 po, nawala na po yun, mga kapatid. So, very clear, they changed the law, the 10 Commandments, and they even changed times. Ibig sabihin po, day of worship. At kahit nga po yung kalendaryo, change po nila, mga kapatid. Yes, hindi po nabago yung pattern po. Anyway, iba pong topic tayo dyan. Yung pong nabago ba yung Sabbath sa creation hanggang sa Sabbath din ngayon, yun pa rin po ba? Meron po tayo separate na topic po dyan, mga kapatid. Yes, hindi po siya nabago, but as far as history is concerned, bakit nga po meron pong Gregorian calendar at meron pong Justinian calendar? Kasi po meron po silang agenda na baguhin po ang mga times. Okay po, so mga kapatid, always remember this.
Ayan po, the Lord never change. God never change, mga kapatid. So, for us to receive the seal of the living God, let me go back to what I'm saying, mga kapatid. Follow His command. Observe and remember the Sabbath day. Alam niyo po, meron po silang napaka-honest pang kasagutan po dito, mga kapatid. Sabi po nila sa same book po, mga kapatid, Catholic Catechism, which is the Sabbath day. Ano kanila pong sagot? Saturday sa Sabbath day. Ito po ang follow-up question. So, why do we observe Sunday instead of Saturday? Ito po kanilang sagot, mga kapatid. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Mga kapatid, pause po muna tayo. Very clear po ang kanila pong pagkakabanggit. Change daw po nila ang solemnity, in which I believe you and I will agree. Wala pong tao ang may otoridad na baguhin kahit sa isang salita. Hindi lang po isang salita ang binago nila, kundi isang kautusan mula sa 10 utos ang kanila pong binago, mga kapatid. So, sabi po nila, mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Here is another Catholic statement. The Church is above the Bible, and this transference of Sabbath observance from Saturday to Sunday is proof positive to the fact. Mga kapatid, nakakakilabot kasi mas above pa pala ang Church kaysa ang Bible. What's the purpose? Bakit meron po tayong Bible kung ang Bible pala ang hindi po ang standard natin pong pananampalataya? Mga kapatid, nagkakamali po ang Church but never ang Bible. Nagkakamali po ang mga church leaders katulad po namin but never the Bible. So mga kapatid, I rather follow God. I rather obey His commands, His voice, His word, His Bible rather than people na may tendency magkamali. Mga kapatid, mga kaibigan. Salamat po, Pastor, sa mga bagong information na aming natutunan. Ibabalik ko pong muli kay Pastor ang panahon para sa closing remarks at panalangin. Mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat. Another topic or another lesson na medyo mabigat at medyo mind-blowing. But for further references po, mga kapatid, isusulat po ni Ma'am Lorraine ang mga ilan pang mga references kasi meron po tayong 10 references po for this lesson po. Kanina binanggit ko na po yung ilan. Idagdag ko lang po, mga kapatid, book from Peter Gehrman, The Converts Catechism of Catholic Doctrine, 1957, page 50. Pang-10 po ay The Catholic Record, London, Ontario, Canada, September 1, 1923, mga kapatid. So please refer to these books sapagkat nandito po ang mga history na amin pong pinagbabanggit, mga kapatid. And the text that we have quoted from the Bible is true. And you can also read those texts from the Bible, mga kapatid. Now, let me conclude from the book, mga kapatid, of Joshua, chapter 24, verse 15. So napakinggan po ninyong truth sa ating pong lesson po ngayon. So napakinggan niyo pong exposition natin pong nalaman po sa mga sandaling ito. Sabi po ni Joshua, mga kapatid, choose you this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. My prayer is, ikaw at ako, we will rather obey God. We will rather obey His commands other than anything in this world, mga kapatid. So if that is your prayer, let me pray for you. Our Father in heaven, Lord, maraming salamat sapagkat sa mga sandaling ito nagkaroon po kami, Lord, ng clear understanding about the mark of the beast. The mark of the beast, Lord, is no other than continual rejection of your commandments. Lord, this is not 666 na ipiprint sa amin po mga noo or itatato sa amin po mga kamay. Lord, this mark of the beast is a continual rejection of your truth. But Lord, thank you sapagkat napakinggan din po namin sa mga sandaling ito na for us to avoid receiving the mark of the beast, there is a better and the best option to receive, and that is the seal of the living God. And for us to receive this, we must admit and we must obey wholeheartedly sa pagpapangilin sa totoong araw ng pagkapahingahan
the Sabbath day, the seventh day. Lord, help us to obey you. Help us to follow your voice. Maraming salamat, Lord, sapagkat ito rin po ang prayer ng aking po mga kapatid in this online Bible study. Lord, please, pagpalain niyo po sila. They are searching the truth, Lord. They are hungry about your truth. So please feed them. Give them more of your love from your word, Lord. Maraming salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. In Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat pong muli sa inyong pagsama sa aming programa. Salamat din po sa nakapag-subscribe na. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, pakisubscribe niyo po at share ang ating mga videos. Malaking tulong po ito sa ministry na ating ginagawa para mas mabilis nating marating ang mga taong gustong makilala ang Panginoon at magkaroon ng mas malapit na relasyon sa Kanya. At kung meron po kayong mga tanong o gusto nyo rin po mag-share ng experience nyo, maaari po kayo mag-comment sa comment section. Ganun din po kung kayo ay may prayer request, paki-comment nyo po para maisama po namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine, reminding you that God loves you. Bye-bye!